Kahit malakas ang ulan at hangin, tuloy ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pag-rescue sa mga apektadong residente ng super bagyong Nando. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Sa gitna ng hagupit ng Super Typhoon Nando, puspusan ang isinagawang rescue operations ng Philippine Coast Guard at pag-alalay sa ilang pamilya na naapektuhan ng bagyo. Sa Ilocos Sur, matagumpay na nailigtas ng PCG ang 4 na individual matapos tumaas ang level ng tubig sa Buaya River. Gamit ang lubid na itawid ang ilang residente patungo sa mas ligtas na lugar. Matagumpay din na nailigtas mula sa hagupit ng bagyo ang 10 pamilya, kabilang na ang ilang minor de edad sa La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Bagamat preemptive evacuation ang ginawa ng mga tauhan ng PCG, sinalubong pa rin sila ng ulan at bugso ng hangin sa kasagsagan ng pagpapalikas sa mga residente sa lugar. Emergency evacuation naman ang isinagawa ng mga tauhan ng PCG sa iba pang bahagi ng Ilocos. Gamit ang flashlight at lubid, hindi nagatubili ang mga tauhan ng PCG sa gitna ng dilim na akayin ang ilang pamilya patungo sa mas ligtas na lugar. Sa kabuuan ay umabot umano sa mahigit 14,000 individual ang nailikas ng PCG. Katumbas ito ng mahigit 4,000 pamilya. Mula ang mga ito sa northeastern at northwestern Luzon. So nung nabigyan po tayo ng advisory na posibleng ito ay maging super typhoon, with coordination po sa ating LGU ay nag-conduct na po tayo kaagad ng preemptive evacuation. Kaya nung dumating na po itong bagyo, ang ginawa na lang po natin is more of relief distribution po doon sa mga na-evacuate po natin ng mga individuals and families po. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, pero nananatiling naka-red alert ang PCG. Ito ay bilang paghahanda naman nila para sa inaasahang pagpasok ng isa pang bagyo. 24/7 po naka-standby at naka-activate ang lahat po ng ating mga deployable response group. So itong DRG na ito ay may kasama po tayong mga rescue swimmers and mga medical personnel. At bukod po sa DRG po natin ay naka-standby na rin po ang lahat ng ating mga air assets, floating assets, kasama po yung mga radio equipment. Tuloy-tuloy umano ang koordinasyon ng PCG sa mga apektadong LGU. Ang DSWD naman tuloy din sa pamamahagi ng family food packs sa mga apektadong residente. Katunayan, umabot na sa halos 11,000 family food packs ang kanilang naipamahagi sa 5 rehiyon. Ang datos ay mula pa noong manalas ang bagyong Mirasol hanggang sa pagtama ng Super Typhoon Nando na nagpaigting sa epekto ng habagat. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.